Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Rev Tony Castro Mayor. Samahan po ninyo kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon ng salita ng Diyos. Ang ating title, Moses' Prayer of Intercession for Israel when they rebel at Mount Horeb. Ang text po natin ay Deuteronomy chapter 9 verse 25 to 29. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Mapagpalang Ama, salamat po sa umagang ito. Muli kami nagpapasalamat. Thank you Lord for this wonderful day and wonderful morning that you have made. Kami ay muli mag-aaral ng iyong mga salita, kung saan ang salita mo, sabi mo sa John 6:63, ang salita mo Espiritu at nagbibigay buhay. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy mo kami samahan, pagtagumpay mo ang gawain mo ito, kung saan ikaw ay maparangalan, madakila, maluwalhati. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating text, babasahin ko po sa Tagalog. Yung pong Deuteronomy chapter 9, verse 25 to 29, sa Mabuting Balita Biblia. Andito po sinasabi ng Panginoon, nagpatarapa nga ako sa kanyang harapan sa loob ng 40 araw at gabi, pagkat sinabi nga sa akin, kayo'y pupuksain niya. Ito ang dalangin ko sa kanya, Yahweh, huwag ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at inalis sa Ehipto sa mamagitan ng walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin na lamang ninyo ang mga lingkod ninyong kina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng mga taong ito, ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo. Kapag sila'y pinuksa ninyo, sasabihin ng mga taong ipapasakop ninyo sa kanila na ang mga Israel ay dinala ninyo sa ilang upang puksain. Hindi niyo sila maihatid sa lupaing ipinangako ninyo, kaya't napupuot kayo sa kanila. Sila'y inyo, pagkat kayo ang nag-alis sa kanila sa Ehipto sa mamagitan ng iyong mapangyarihan. So, dito po ay makikita po natin na magitan o nag-interfere si Moses sa Diyos Israel laban sa kanyang bayan na dapat ay maparusahan. Ano po ba? Bakit they rebel? The people of Israel, why rebel to God? Bakit sila nagrebelde sa harapan ng Panginoon? Unang-una po, lack of faith. Number 2, failure to trust God's word. Number 3, worship other gods. Idolaters po sila. At the last one, due to food and water shortage. Nasa lain sa kagubatan. At ito po ang sinasabi sa Exodus chapter 16 verse 1-3. Israel's people complained to Moses, but now you have brought us out of here into this desert to make us all die from hunger. Ito po ang complaint ng mga Israelita laban kay Moses. Kaya nagreklamo sila. Pero pinarusahan ba sila ng Diyos sa kanilang ginawang kasalanan sa harapan ng Panginoon? Ito po ang katugunan ng Deuteronomy 10:10. Sabi doon, tulad nung una, sabi ni Moses, 40 araw at gabi akong nanatili sa bundok at dininig naman ako ni Yahweh. Dahil dito hindi niya tinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Prayer of Moses was granted by God. Dahil Moses was the friend of God. Alam natin na siya ay kaibigan ng Diyos at alam niya may tiwala si God kay Moses. Ito po ngayon ang ating conclusion sa Philippians 4:19. May God supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Salamat. Tayo po ay manalangin for our nation. Mapagpalang Diyos, muli kaming patuloy nagtitiwala at nanampalataya sa iyo sa umagang ito na kayo ang katugunan ng mga panalangin tulad ni Moses. Kaya sa oras na ito, we are praying for our nation, the Philippines, na bukod tangi mong iniligay sa Southeast Asia as a Philippine island upang ikaw kilalanin bilang Panginoon at Diyos na tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po Panginoon Jesus, tinataas po namin ang bansang Pilipinas. Bless and mercy of them. Kami po ay humingi ng habag at pagpapala mo for 100 million people na nanirahan sa Pilipinas na humingi po ng pagpapala mula sa iyong mga kamay, Panginoon. Our economy, unang-una po yung ekonomiya namin at ang peace and order at yung political stability na mangyayari sa eleksyon sa 2025. Tinataas po namin ito sa iyo upang kayo po ang manguna sa bayan po namin. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus umagang ito. Sa iyong papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagninilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga. God bless everyone.